Bakit ka biglang sumigaw? Wala, Aura. Wala. Anong wala? Nanginginig ka sa takot, oh. Baka hindi ka maniwala sa akin. Pwede ba namang hindi kita paniwalaan? Pinsan kita. Baka matakot ka. Bakit ako matatakot? May sakit ka sa puso. Baka atakihin ka sa takot sa nakita ko. Ano bang nakita mo? Aura. Sabihin mo, Rose. Anong nakita mo? Kaninang pagpasok ko rito sa bahay niyo, nakita ko na wala kang ulo. Ha? Wala akong ulo? Anak, huwag kang matakot. Aura, masama sa'yo ang matakot, anak. May sakit ka sa puso. Ipinaalam ko na po sa inyo sinabi sa akin ni Rose. Baka naman na malikmata lamang siya. Hindi po eh. Hayaan mo, anak, ha? Lalapit ako sa isang malamang na makatulong sa'yo. Pero kanino po, Mama? Sa isang espiritista. Mabuti na isipan mo magsadya at sumangguni sa akin, Nora. Tata Selo, kayo lang po ang kilala kong espiritista. Kaibigan ko, yumao mo mga magulang. Kaya hindi maaaring hindi kita tulungan sa mabigat na problema ng anak mo. Mabigat po ang problema ni Aura? Iisa ang ibig sabihin ng pinagtapat niya sa'yo. Ano pong... Kapag ang iyong anak ay nakita ng iba na walang ulo, yun ay palatandaan na nalalapit na ang kanyang kamatayan. Ano, Aura? May inililihim sa'yo si Tita Nora? Halata ko yun, Rose. Mula nang lumapit siya sa isang espiritista, madalas na siyang malungkot. May pagkakataon pa nga na napapaluha siya eh. Baka may problema sinabi sa mama mo ang espiritista. Wala naman daw. Baka hindi lang niya pinapaalam sa'yo. Malamang daw na namamalikmata ka lang nung minsang nakita mo na wala akong ulo. Siguro nga. Siya nga pala. Buti pumayag yung parents mo na magbakasyon ka muna rito sa amin ng ilang araw. Sanay naman si Mommy at Daddy na nakikitira ako ng ilang araw sa mga kamag-anak namin. Gusto ko kasi may kasama akong matulog sa kwarto. Mula nung makita mo kung walang ulo. Mapapahindian ko ba naman ang pakiusap mong samahan muna kita ng ilang araw? Bakit, Rose? May nakita ako sa tabi mo, Aura! Ayan! Wala naman ako nakikita sa tinuturo mo eh. Hindi mo nakikita! Pero kitang-kita ako! Katabi mo si Kamatayan! Si Kamatayan? Aura! Aura! Salamat nagkamali ka na, Aura. Rose, saan ako naroon? Narito ka sa ospital. Isinugod ka namin dito ni Tita Nora nang mawalan ka ng malay sa kwarto mo. Umalis lang sandali ang mama mo para bumili ng gamot mo. Rose, huwag kang umiyak. Ikaw mismo nagsabi sa akin. Nakita mo, katabi ko si Kamatayan. Huwag kang matakot.
Bakit hindi ako matatakot? Ang ibig sabihin ng nakita mo, sinusundo na ako ni kamatayan. Malapit na akong mamatay. Aura, Ayoko pang mamatay, Rose. Marami pa akong mga pangarap na gusto kong matupad. Para sa akin at para sa amin ni Han. Tulungan mo ko. Huwag kang yumakap sa akin. Wala akong matutulong sa'yo. Bakit parang natatakot ka? Narito sa kwarto mo si kamatayan. Wala akong nakikita, Rose. Narito siya. Nakikita ako. Papalapit siya sa'yo. Susunduin na ni kamatayan ang kaluluwa mo. Kakawitin niya ng kanyang mahamang kalawit ang leg mo, Aura. Papatayin ka ni kamatayan. Oh, Diyos ko. Ang tip-tip ko. Biglang kulat. Hindi ako makahinga. Ano, Rose? Wala na si Aura? Biglaan ang pagkamatay ng girlfriend mo, Hal. Kaya sinalubong kita rito sa airport. Ay, tinawag mo sa akin malubala ang sakit ni Aura, kaya bigla lang umuwi. Hindi ko agad pinaalam sa'yo ang totoo. Dahil alam kong masakit para sa'yo yung nangyari. Sobrang sakit, Rose. Mahal na mahal ko si Aura. Siya ang dahilan ng lahat ng pagsisikap ko sa ibang bansa. Kung alam ko lang na mawawala agad siya sa akin, hindi sana ako lumayo sa kanya. Siguro talagang hindi kayo nakatakdang magkatuluyan ng pinsan ko. Aura! Hal, masarap tong ulam na dinala ko para sa'yo. Di ka na sana nag-abala pa. Ako mismo nagluto nito. Naputa ka na tuloy ng pagdilim dito sa bahay namin. Malapit lang naman dito ang sa amin. Pahatid na kita sa kasambahay namin, ha? Wag na. Naku, pumayag ka na. Makakauwi naman akong mag-isa. O siya, sige. Ingat ka na lang sa pag-uwi mo, ha? Hal? Oh, bakit biglang nanlaki mga mata mo? Narito sa bahay mo ang kaluluwa ni Aura. Ha? Ayan siya sa tabi natin. Wala ko nakikita sa itinuturo mo, Rose. Bakit di mo makita? Narito ang multo ng girlfriend mo. Ha? Papalapit sa atin ang multo! Rose, kumalma ka. Naguguluhan ako sa'yo. Hal, naglaho ng multo ni Aura. Lumitaw at naglaho ang multo niya nang hindi ko man lang nakita. Hindi ko maintindihan. Kung may unang dapat pagpakitaan si Aura ng kanyang kaluluwa, ako yun ang boyfriend niya. Bakit? Bakit ako lang nakakakita sa kanya? Hindi talaga ka panipaniwala ang mga sinasabi mo. Pero totoong nakita akong multo ni Aura. At may sinabi siya. Wala rin naman ako narinig sa sinasabi mong multo. Inihabilin ka niya sa akin, Hal. Huwag daw kitang pababayaan. At sabihin ko, Rosa, yung tanggapin mo na ang kanyang pagkawala. Hindi ko magagawa yun. At ibaling mo na raw sa ibang yung pagmamahal. Hindi ako naniniwala sa'yo. Maniwala ka sa akin, Hal.
Totoong nakita at narinig ko ang multo ng pinsan ko. Maniniwala lang akong totoo ang sinasabi mo, Rose. Kung ako mismo ang makakakita at makakarinig sa multo ni Aura. May kakaiba kang katangian, Rose. Tita Nora, hindi ko po tinuturing na katangian ang makakita ko ng mga kababalaghan. Hindi lahat ng tao ay tulad mo. Kung maaari nga lang pong huwag akong makakita ng mga nakakatakot na bagay. Kung hindi ako nagkakamali, iisang dahilan kaya nakakakita ka ng hindi nakikita ng ibang karaniwang tao. Ano pong... Meron kang tinatawag na third eye. Third eye? Tama ka, Nora. Isang taong may ikatlong mata lamang ang maaaring makasaksi ng mga kababalagang hindi nakikita ng ibang tao. Gaya po ni Rose, Tata Selo? Ang pamangkin mo, Opo. may ikatlong mata si Rose. Nakakakita po siya ng mga kababalagang hindi nakikita ng ibang tao. Ewan ko, Nora. Bakit po kayo napailing? Nagsagawa na ako ng ritual at orasyon sa buong pangalan ni Rose. Wala akong naramdaman na nagtataglay siya ng kakaibang katangian. Ganon po ba? Hindi ako naniniwala na si Rose ay may ikatlong mata. Kung wala pong third eye ang pamangking ko, bakit po siya nakakakita ng mga nakakakilabot? Anong problema mo, Rose? Tita Nora? Wala pong problema. Bakit ka matamlay? Naawa po kay Hal. Si Hal? Parang nawawala po kasi sa sarili ang isang yun. Masyado niya kasing dinamdam ang pagkamatay ng anak ko. Hindi niya matanggap na wala na si Aura. Matatanggap din niya ang lahat, Rose, sa pagdaan ng mga araw. Pinaliwanagan ko naman po siya, pero ayaw niya akong pakinggan. Bakit hindi ka niya pakikinggan? Kaibigan mo rin naman si Hal. Tulungan niyo po sana siya, Tita Nora. Pero paano ko siyang matutulungan? Malamang kayo po pakinggan niya. Tulungan niyo po si Hal na magbalik sa kanyang sarili. Dahil kapag nagpatuloy po siya sa sobrang pagluluksa sa pagkawala ni Aura, baka masiraan siya ng bait. Ano, Rose? Mahal mo ako? Oo, Hal. Matagal na akong may lihim na pagtingin sa'yo. Hindi ko lang naiparamdam agad sa'yo kasi nagkaroon kayo ni Aura ng relasyon. Rose... Pero ngayon wala na si Aura. Isinantabi ko na ang pride ko. Nilulon ko na ang kahihiyan ko. Nagtapat na ako sa'yo dahil ako ang higit na nasasaktan sa nakikita kong paghihirap ng loob mo sa pagkawala ni Aura. Nagpapasalamat ako sa pagtingin mo sa akin, pero ipahin mo na sa ibang feelings mo. Hindi mo ba maaaring ibaling sa akin ang pagtingin mo kay Aura? Hindi. Hal, mahal kita. Mahal na mahal. Si Aura lamang ang mahal ko. Kahit patay na siya, siya lang ang mamahalin ko sa habang buhay. Nawala si Aura sa buhay ni Hal. Pero hindi nangyari ang inaasahan ko. Hindi na baling sa akin ang pagtingin ng lalaking pinakamamahal ko. Hindi ako nagawang mahalin ni Hal.
Kahit patay ng pinsan ko, malaking hadlang pa rin siya sa kaligayahan ko. Salot ka sa buhay ko, Aura! Salot! Sinasabi ko na nga ba, Rose? Tama nga ang masamang suspetsa ko sa'yo. Ha? Tita Nora? Plano mo talagang mawala si Aura sa buhay ni Hal. Hindi po, tita. Huwag ka nang magkaila pa. Matapos tiyakin sa akin ng espiritista na wala kang third eye, nagduda na ako sa'yo. Palihim na kitang sinusundan. Hanggang marinig ko mismo sa bibig mo na matagal ka nang may lihim na pagtingin kay Hal. Hindi ko po kayo maintindihan, tita. Alam mo, gusto kong sabihin, Rose. Aminin mo. Sinadya mong takutin ang anak ko para atakin siya ng kanyang sakit sa puso, hindi ba? Para mamatay siya at mabaling sa iyong pagmamahal ng kanyang nobyo. Nagkakamali po kayo, tita. Kriminal ka, Rose. Ikaw ang pumatay sa sariling pinsan mo. Pinatay mo si Aura. Pinatay mo ang anak ko! Ano, Nora? Ang pamangkin mong si Rose ang malamang na pumatay sa anak mong si Aura? Ganun po ang hinala ko, Tata Selo. Ang alam ko, namatay ang anak mo sa atake sa puso. Inatake po siya ng kanyang sakit dahil sa malaking takot. Anong kinalaman ng pamangkin mo doon? Tata Selo, si Rose po ang nanakot kay Aura. Sabi mo, may mga nakikita ang pamangkin mo na nakakatakot na mga kababalaghan sa iyong anak. Yun po ang sabi niya. Iniisip mo bang nagsisinungaling ang pamangkin mo? Posible po. Bakit niya gagawin yon? Tata Selo, may gusto po si Rose sa nobyo ng aking anak. Yan ang hinala mo. Yun po ang narinig ko sinabi niya. Kung totoo may simpatsya ang pamangkin mo sa nobyo ng anak mo, hindi nga malayong hangarin niyang mapasakan niya yon. Yun nga pong hindi ko matanggap. Posible ngang sinadya ni Rose na takutin si Aura para takihin ang sakit sa puso ang anak mo at maagaw ni Rose ang nobyo nito. Kaya nga ho nagsumbong na ako sa inyo, Tata Selo. Aalamin ko kung totoo ang hinala mo. Pero paano po? Magsasagawa ko ng ritual at orasyon. Nasisiguro, maliwanag ang mensaheng ipinahiwatig ng mga barahan na binalasa ko. Matapos ako magsagawa ng ritual at orasyon, malalaman ko sa mga barahang ilalatag ko sa mesa kung ang pamangkin ni Nora na si Rose ay may ikatlong mata. Eksakto ang pagdating mo, Nora. Ay, may inasikaso lang po ako, Tata Selo. Kaya ginabi ako ng pagpunta sa inyo. Katatapos ko lang magsagawa ng ritual at orasyon. May gusto lang po sana akong malaman sa inyo. Mababatid mo na ang nais mong malaman. Tungkol po kay Rose. Batid ko na ang totoo tungkol sa pamangkin mo. Nakakasaksi daw siya ng mga kababalaghan. Hindi totoo yun. Nagsisinungaling po si Rose? Walang kakayahang makasaksi ng kababalaghan ng pamangkin mo, Nora. Wala po? Hindi siya nagtataglay ng ikatlong mata. Pero, bakit pinalilitaw po niyang may kakaiba siyang katangian? Posibleng totoo ang masamang hinala mo sa kanya. Sinadya nga pong patay ni Rose at takot ang anak ko. Bakit ka napaiyak, Nora? Tata Selo, pagkatapos niyong sabihin sa akin na wala ngang third eye si Rose, yun ang natitiyak ko, na siya nga ang pumatay sa anak ko.
masasabi kong wala talaga siyang ikatlong mata. Nakasisiguro na po ako. At totoong masamang hinala ko sa kanya. Sinadya niyang takutin si Aura para atakihin ang sakit sa pusong anak ko. Para mabaling sa kanya ang atensyon ng pagmamahal ng nobyo ng anak mo. Napakasama niya. Tuso ang pamangkin mo. Makasarili siya. Sakim. Walang puso. Sarili niyang kadugo. Naatim niyang patayin para lang sa pansarili niyang kapakanan. Gusto mo makaganti, Nora? Diyos na po ang bahalang magparusa kay Rose, Tata Selo. May alam akong nararapat na parusa sa kasamaang ginawa ng pamangkin mo sa iyong anak. Ano pong parusa, Tata Selo? Parusa sa pamamagitan ng ikatlong mata. Rose. 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 May parang puting anino ng babae dito sa kwarto ko. Aura? Ako nga, Rose. Nagpakita ko sa'yo dahil pinsan kita. Magkadugo tayo. Itinuring kitang higit pa sa kamag-anak ko. Nagtiwala ako sa'yo. Naging mabuti ako sa'yo sa lahat ng pagkakataon. Pero bakit mo ako tinakot? Bakit mo ako pinaniwala na meron kang third eye? Bakit? Aura, patay ka na, di ba? Bakit ka nagbalik? Sobrang laki ng kasalanan mo sa akin. Wala akong kasalanan sa'yo. Namatay ako. Namatay ka dahil sa atake sa puso. Inatake ako ng sakit ko dahil sa malaking takot. Dahil tinakot mo ako. Pinatay mo ako sa takot. Hindi! Aura! Hindi! Hindi ako matahimik sa kabilang buhay, Rose. Dahil sa malaking kasalanan mo sa akin. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Napakasama mo! Patawad, Aura! Patawad! Nagawa ko lang lahat dahil sa labis kong pagmamahal kay Hal. Wala kang kwentang pinsan! Pero kahit na nawala ka na, ikaw pa rin nanat sa puso ni Hal. Wala kang puso, Rose. Wala kang kaluluwa. Dahil sa kagagawan mo, naglaho ang lahat ng magagandang pangarap namin ni Hal. Pinagsisisihan ko na lahat, Aura. Pinagsisisihan ko na. Kung alam ko lang na hindi mababalik sa akin ang pagtingin ni Hal, sana hindi ko na siya binalak mga gawin sa'yo. Patawarin mo ako. Mapapatawad kita, Rose. Pero kahit kailan, hindi ka na magkakaroon ng katahimikan. Dahil sa napakalaking kasalanan mo sa akin! Layuan mo na ako, Aura! Layuan mo na ako! Patahimikin mo na ako! Hello? Tita Nora. Rose? Ako nga po, tita. Bakit ka tumawag? Tita, nagsisisi na po ako sa mga maling nagawa ko, Kuya Aura. Maibabalik ba ng pagsisisi mong buhay ng anak ko? Patawarin niyo na po ako. Ano bang saysay na patawarin kita, Rose? Hindi po ako matahimik, tita. Talagang hindi ka na magkakaroon ng katahimikan dahil sa masamang ginawa mo sa anak ko.
Hindi ka matatahimik kailanman, Rose. Dahil ngayon, totoo ka nang makakasaksi ng mga kababalaghan. Magkakaroon ka na ng totoong third eye. Sa pagkawala ni Aura, wala na talaga ang buhay ko. Wala na! Aba! Hoy! Kung maglalasing kayo, alagay mo ang alak sa tiyan mo, ha! Huwag sa ulo! Pati ako natalsikan ng bubog ng bote ng alak na ibinato mo sa kalsada! Loko-loko ka! Hoy, ikaw! Huwag mo ako sinay-sira ulo, ha? Kahit malaking lalaki ka, di kita uurungan! Ano, ha? Hindi mo ako matatakot sa kutsilyo. Katara ko itong matalas to sa sikmura mo! Paluluwain ko mga bituka mo! Sira ulo ka! Oops! Lampas na saksak mo! Akin na yung kutsilyo mo! Akin na! Ibalik mo sa akin ang matalas ko, hoy! Hinagaw ko na ang kutsilyo mo. Ang bituka mo, paluluwain ko! Hal. Hal. Aura? Aura, salamat nagpakita ka sa akin. Mahal ko. Oh. Huwag mo akong yakapin. Naglago sa mga kamay ko sa katawan mo. Isa na lamang akong kaluluwa, Hal. Aura, mahal kita. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Aura. Mahal din kita. Pero iba na ang daigdig na ginagalawan ko. Gusto ko magkasama pa rin tayo, Aura. Hindi na tayo maaaring magkasama pa, Hal. Hindi na matutupad ang mga pangarap natin. Hindi, Aura. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Wala tayong magagawa, kundi tanggapin ang totoo. Hindi tayo para sa isa't isa. Huwag mong sabihin yan. Hindi ako matahimik sa kabilang buhay. Dahil sa iyong pagluluksa, sa aking pagkawala, nakapatay ka ng tao. Ano ba halaga ng buhay ko kung ngayon wala ka na? Hal, nakikiusap ako sa iyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mo nang ipagluksa ang pagkawala ko sa buhay mo. Huwag mong tuloy ang sirain ang buhay at kinabukasan mo, Hal. Huwag mo nang pahirapan ang loob ko. Huwag mo na akong pahirapan sa kabilang buhay. Huwag, Hal. Huwag. Bakit ka umiiyak? Sino ka? Isa rin akong kaluluwang tulad mo. Hindi ka ba magkaroon ng katahimikan? Oo. Pinatay ka rin bang tulad ko? Oo. Pinatay ako. Pareho tayo. Namatay ako. Dahil sa pagiging makasarili ng pinsan ko. Pinatay niya ako sa takot. Para maagaw niya sa akin ang boyfriend ko. Bakit ka iiyak? May paraan para magkaroon tayo ng katahimikan. At magkaroon ng hustisya ang ating naging kamatayan. Hustisya? Maghiganti tayo sa mga pumatay sa atin.
hindi ko magagawa yun. Kapag hindi ka naghiganti, hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Hindi kailanman. Sinigurado sa akin ni Tita Nora bilang parusa sa nagawa ko kay Aura, hindi ako magkakaroon ng katahimikan. Magkakaroon daw ako ng kakayahang makasaksi ng mga kababalaghan. Gaya ng pagkukunwaring ginawa ko, kaya nagawa kong patayin sa takot ang pinsan ko. Pero hindi ako naniniwala kay Tita Nora. Tinakot lang niya ako dahil sa malaking galit niya sa nagawa ko sa anak niya. Magpapahangin muna ako sa labas ng bahay. Ano ito? Ano itong mga nakikita ko dito sa labas ng bahay? Mga kakaibang nilikha na kakilakilabot ang anyo. Mga maligno. Huwag kayong lumapit sa akin! Mga maligno! Layuan niyo ako! Lumayo kayo sa akin! Mga maligno! Nadulas ako! Mga maligno! Layuan niyo ako! Lumayo kayo! Mga impacto! Lumayo kayo! Lumayo kayo! Lumayo kayo! Umalis na! Umalis ka! Umalis na. Umalis na. Umalis na ang mga maligno. Buti nga natakot sila sa akin. Alam ko na ang gagawin ko para lalong matakot sa akin ng mga maligno. Ahanap ako ng kakampi ko. Tita! Tita Nora! Sino kang pumatok? Di kita kilala, matandang babae. Kilala mo ko, Hal. Ako si Mar. Pinatay mo ko. Kaya sumadib ang kaluluwa ko sa katawan ng matandang babae. Para makapaghiganti ako sa'yo. Ha? Hindi! Mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Rose? Tita Nora? Bakit ganyan ang ayos mo? Gulong-gulong buhok mo. Mukhang wala ka sa sarili mo. Tita, laro tayo. Wala ka nga sa sarili mo. Laro tayo,
tita. Laro tayo. Huwag mo nga akong hawakan. Laro tayo, tita. Laro tayo. Tita, laro tayo. Ayoko. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita hahawakan. Pero, sasama ka sa akin. Maglalaro tayo. Makikipaglaro tayo sa mga maligno. Mga maligno? Karma ang nangyari kay Rose. Dahil sa malaking kasalanan niya kay Aura, wala siya sa kanyang sarili. Mama. Mama. Aura? Nora, tama ka. Malamang nasiraan ang bait si Rose. Kaya nga, ipinasundo ko na po kayo, Tata Selo. Ako na ang bahala sa pamangkin niyo. Susubukan kong gamutin siya. Pero hindi ko siya magamot. Wala tayong magagawa kundi ilagak siya sa kung saang pagamutan siya dapat i-confine. Tata Selo, nagdamdam po ako kay Rose sa pagkamatay ng anak ko. Pero sa nangyari ngayon sa pamangkin ko, naaawa ko sa kanya. Awang-awa po ako kay Rose. Aura. Bakit sinama mo ako rito sa ospital? Ikaw na rin na nagsabing pinsan mo naging dahilan ng iyong kamatayan, di ba? Pinatawad ko na siya. Maghiganti ka sa kanya. Maghiganti? Sumanib ka sa katawan niya. At makakapaghiganti ka na sa kanya. Magagawa mo ng patayin ang pinsan mo. Gaya ng ginawa mo kay Hal? Oo. Pinatay ko ang nobyo mo matapos ako sumanib sa katawan ng isang matandang babae. Pinatay ko si Hal. Dahil siyang pumatay sa akin. Sobrang laking kasalanan ng ginawa mo. Naghiganti lamang ako. Oo, nakapaghiganti ka. Pero sa ginawa mong yun, sa palagay mo ba'y magkakaroon ka ng katahimikan? Hindi. Lalo kang hindi matatahimik dahil sa napakabigat na kasalanan ginawa mo. Jack, sa impyerno mahuhulog ang iyong kaluluwa at habang panahon kang parurusahan sa dagat-dagatang apoy. Marami ka pang sinasabi. Ipaghiganti mo na ang iyong kamatayan. Para hindi na rin ako magkaroon ng katahimikan kailanman. At para maparusahan din ang kaluluwa ko sa impyerno. Hindi. Ayoko, Mar. Ang nangyari kay Rose, na siya'y nabaliw, ay sapat ng parusa sa naging kasalanan niya sa akin. Mga kaluluwa. Mga multo. Nakikita niya tayo. Nakikita ni Rose tayong mga kaluluwa. Dahil totoo, nagkaroon na siya ng third eye. Laro tayo, mga multo. Makipaglaro tayo sa mga maligno.
Nora, ginawa ko ang lahat para matulungan si Rose. Pero tuluyan na siyang nabaliw. Kawawa naman po ang pamangkin ko, Tata Selo. Sana gumaling din siya balang araw. Yan ang ipagdasal natin. Kaya naparito tayo sa simbahan. Sobrang naaawa po ko kay Rose dahil sa karmang nangyari sa kanya. Wala na tayong magagawa. Sadyang kumikilos ang kamay ng Diyos upang malagay sa ayos ang lahat. Pero naniniwala po ko't umaasa na balang araw, magiging maayos din ang pag-iisip at buhay ni Rose. Na sa kabila ng naging kasalanan niya kay Aura at sa kabila ng pagkakaroon niya ng ikatlong mata, ay makakapagbagong buhay siya.